mukhang butete, mukha ring labubu at madalas ding mapagkamalang Pokemon. Pero bakit nga kaya mabenta raw ang pambihirang nilalang na ito? Ang pag-aresto sa ilan sa mga ilegal na nagbebenta sa paubos ng laki na ito na resibuhan natin. Hindi ito isda, hindi rin isang laruan at lalong hindi ito alien. Ang hayop na ito ay tinatawag na axolotl, isang amphibian na kayang mamuhay sa tubig at lupa. Sa buong mundo, tanging sa isang lawa sa Mexico City sila naninirahan at matatagpuan. Dahil sa nakakaliw nilang hugis at kilos, madalas din silang gawing cartoon character online. Sa kabila nito, dahil sa nakakating itsura, laganap silang inuhuli at binebenta sa iligal na paraan. Ang mga axolotl po ay endangered na po sa kanilang bansa po. Galing po sila sa malalamig na bansa, hindi po sila dapat talaga nandito po sa ating bansa. Siyempre po, dapat po nating hayaan sila mabuhay po kung nasan sila para po sila makapagparami, ma-maintain po yung balanse ng ating ecosystem po. Pag nasira po kasi ang ecosystem natin, pwede po kasi maapektuhan tayo sa pamamagitan po ng pagbabago ng panahon. Mandato ng Department of Environment and Natural Resources na protektahan ang lahat ng buhay, ilang, lalo na ang mga critically endangered o nanganganib ng maubos tulad ng axolotl. Kasama ang resibo, sinimula ng Siyuri ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga illegal na seller na nagkukubli online. Hanggang sa isang seller mula sa Malabon City ang nag-offer ng 4 na pirasong axolotl at ready na raw makipag-beat up sa alok na 3,000 hanggang 5,000 pesos kada piraso. Kaya naman wala lang inaksayang oras sa mga otoridad. Pumunta ako sir kasi pagka may nakapesto ko eh. Saan kami tatakbo pag saan kayo makapipisto? Sir, lapit lang. Kalsada naman yun sir. Ba yun? May kalsada naman yun sir. Pwede naman kayo mag-hazard doon. Medyo malayo ang tanaw nyo lang kami. May hiling ka ba? Resibo at DENR. Pumosisyon na ang CIDG sa napagkasundo ang meet-up location. Pisto, idulog na, tumindig ka. May solusyon. Tatambay na lang kayo dyan sir, makita niya naman transact na. Pero si seller, pabago-bago ang isip at sa ibang lugar na lang daw makikipagkita. Baka lang pagpag yan, makaalo tayo. Kasi nag-iingat yan. Kasi sa daming hinuhuli na ganyang mga kaso, maaring, siyempre nakita mo, di ba, busy street yan, maraming hasakyan. Kiniklear lang nila yung lugar na kung wala bang kalaban. Abante pa tayo? Saan kami pipisto? Pagdating sa sumunod na lokasyon na binigay ng seller, isang lalaking may bimbit na 2 galon ang sumalubong sa mga pulis na nagpanggap na mga buyer. At nang makumpirma na ng mga otoridad na axolotl ang laman ng mga galon, dito na nila sinimulan ang transaksyon sa seller. Pero nasubukang tawaran ang asset ng 2,700 pesos. Tawag daw kayo. Tawag daw kayo. Biglang nabuking ang totoong may-ari at seller ng mga hayop. Lumitaw ang isang babae na nagtatago ng pala sa gilid ng kalsada. Huli ka, ate! Mga pulis kami, saglit lang. Oo, dito isa, dito yung may-ari. Saglit lang. Hindi po ko yung may-ari niyo. Saglit lang. Dito ka muna. May tatanong lang sa'yo, saglit lang. Si ate mukhang tatakas pa. Oh, babae dito! Saglit lang, huwag ka tatakbo mama. Mga pulis kami ha, saglit lang, entrapment to. Natatakbo ka ba, ate? At nang hanapan ng mga otoridad na kakulang permit ang mga binebentang critically endangered na hayop, si ating seller, no comment at napaiyak na lang. May mga dokumento po ba kayo, ate? Yan? Bawal ho yan. Alam niyo po ba yan? Makasama kami yung taga-ano ate. Na-arresto ko kayo ha. Sa pamamagitan ng illegal na pagbebenta po nito ha.
May mga papel po ba kayo ito? Mga dokumento? Tinapon na po yung papel eh. Teka lang po yung anak ko po. Ma'am, nakikita ko. Wait lang ate. Wait lang. Delikado ka ate. Yung anak ko nandoon. Oo, sige. Kami na. Ito sa usay ako. Paano yung anak ko? Wala. Ate, makinig ka. Anong gusto mo? Ipusas ka namin o anong makinig ka muna sa amin? Mamaya, bibigyan namin ng pagkakataon kumain. Ang lalaking umarap sa buyer, pinangpronta lang daw pala ng babae. Hindi, yung ako na ito, dinamay mo lang din ako. Sinuwi ng isang eksperto ng DNR ang mga nakumpiskang axolotl. So ito po ay hindi kasi native sa atin itong hayop na ito. The mere fact na napupunta siya dito sa atin, sa Pilipinas, kung saan hindi siya dapat nakikita, it means may nag-aangkat mula sa natural habitat niya. Dinala sa himpilan ng CIDG Kamanava ang dalawang suspect. Habang nakatakda namang i-turn over ang mga nakumpiskang hayop sa opisina ng DENR. Nakapareham ng resibo ang lalaking seller na kinilalang si Dave Julius Roberto. Paliwanag niya, dati raw niyang amo ang totoong seller at napag-utusan lamang daw siya. Pinapot ako sa bahay nila, tapos pinauli po sa akin yung axolotl. Tapos abot ko raw po sa taong naka-NMAX. Tapos yun na po. Tsaka ano po, wala po talaga akong alam sa mga ganyan po na ano. Dahil na utusan lang talaga po ako. Kaya sumunod na lang po ako. Nagbigay rin ng panayam sa resibo ang itinuturong seller na si Jessica Lozada. Pag-amin niya, 1 taon na raw niyang alaga ang mga for sale na axolotl. Pero ma'am, yung binibenta nyo, alam nyo, illegal yun. Pero saan nyo po nabili yan bago po mapunta yun? Negosyo nyo po ba talaga yan? Yan lang po yung alaga. Aalaga nyo po siya. Alaga kasi wala na pong mag-aalaga kasi inano na po namin. Nakakarap sila Julius at Jessica sa kasong paglabag sa RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari silang makulong ng hindi bababa sa 6 na taon. If they can bail, that's only temporary release. So the case would go on, and definitely if the court would find out na mabigat-bigat nga yung kaso na ipaparating natin sa kanila, we are hoping we could win the case. A 22 ng Enero na magsagawa ng entrapment operation ng CIDG Kamanava at DNR kasama ang resibo. Ito po ay para dakpin ang iligal na nagbebenta ng hayop na kung tawagi axolotl. Ayon sa mga eksperto, ito po ay critically endangered na. Mga kapuso, narito po sila ngayon sa isang air-conditioned na kwarto. Binigyan tayo ng permiso ng DNR para maipakita sa inyo kung ano po ang itsura nitong mga hayop na ito na kung tawagin ay axolotl. Ayon ho sa mga eksperto, hindi sila pwede sa mainit na klima. Kaya ho, narito sila sa isang silid na, naku, malamig ho. 19 degrees Celsius. Kung inyong makikita, mga kapuso, para ho silang butiking malalaki. Sa unang tingin, gaya ho ng inyong lingkod na una lamang ho ang beses na nakakita ng ganito. Kakaiba ho yung kanyang itsura. Isa raw ho ito sa mga factors, kaya napapagdiskitahan itong hulihin ng ating mga kababayan dahil nga ho, iba ang itsura, ang anyo. Naigpit na paalala naman ng DNR, hindi man matatagpuan ang ganitong uri ng mga hayop sa bansa. Umaasa sila na sa pamamagitan ng patuloy nilang pagtugi sa illegal traders online, mababawasan na ang paghahangad ng mga buyer na bumili at mag-alaga ng axolotl at iba pang endangered species. Dito po sa compound ng DNR Biodiversity Management Bureau, inilalagay ang mga hayop partikular, yung mga critically endangered species na nailigtas ng mga otoridad mula ho sa iba't ibang klase ng operasyon. Kasama na ang axolotl. Ito po ay tumatayong paalala lamang na mahigpit talaga nagbabantay ang mga otoridad laban sa mga nagbebenta ng mga hayop na nagbibigay balanse sa ating ecosystem. Kaya paalala, mga kapuso, hindi porkit gusto ninyong bumili o magkaroon ng ganitong klase ng hayop, gano'n na lamang din kadali na magmay-ari nito.
meron ng batas at pulisiya ang gobyerno para riyan. Alalahanin po natin ang ating kalikasan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel